Movie Recap Tagalog here. Sa kalsadang papasok sa isang maliit, liblib, at tila abandonadong baryo, pasuray-suray na naglalakad ang isang matandang lalaki habang walang tigil na nagbubulong ng galit na mga sumpa. Sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang halos ubos ng bote ng alak. Mukhang may matindi siyang pinagdaanan kamakailan, ngunit bigla siyang napatigil sa kanyang kinatatayuan. Nanginig ang kanyang katawan at hindi inaasahang naglabas siya ng puting bula mula sa bibig. Kaagad siyang bumagsak sa malamig na lupa at doon na mismo nalagutan ng hininga. Ang nasawing lalaki ay si Myung Gil, 75 taong gulang. Noong una, inakala ng lahat na ito ay isang natural na pagkamatay lamang. Ngunit sa investigasyon, natuklasan ng pulisya na ang bote ng alak na hawak ng biktima ay may halong thallium, isang lubhang nakalalasong sangkap na maaaring magdulot ng mabilis na kamatayan. Dahil dito, hindi isinantabi ng pulisya ang posibilidad na ito ay isang pagpatay. Unang dumating sa bahay ni Myung Gil ang investigador na si Sung Jun upang magsiyasat. Hindi sinasadyang natuklasan niya ang isang kasunduang may pirma ng 2 panig. Nakasulat dito ang planong pagtatayo ng isang golf course sa baryo. Ayon naman sa isang kapitbahay, nalaman ni Sung Jun na walang anak si Myung Gil. Tanging isang nakatatandang kapatid na may sakit sa pag-iisip ang mayroon siya na namatay na ilang taon na ang nakalipas. Maya-maya, dumating ang mas malaking puwersa ng pulisya. Inutusan ni Kapitan Sang Min ang kanyang mga tauhan na maghanap ng puting pulbos na kahawig ng thallium. Pagkatapos, pinagalitan niya si Sung Jun dahil sa pag-aksyon nito ng mag-isa. Ngunit walang pakialam si Sung Jun. Ayon sa kanya, nais lang niyang maresolba agad ang kaso. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang sariling pagsisiyasat sa lugar. Sa kalaunan, natuklasan ng pulisya na ang niresetang gamot ng biktima ay may halong thallium. Kinumpirma rin ng forensics na ang sanhi ng kamatayan ay pagkalason sa thallium. Ngunit sino naman ang papatay sa isang matandang wala na ring ganong nalalabing oras sa mundo? Inutusan ni Kapitan Sang Min ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang mga ugnayan ng biktima sa baryo. Kasabay nito, kinontak niya ang pamangkin ng biktima na si Shoha, anak ng kapatid nitong may sakit sa pag-iisip. Ngunit wala talagang alam si Shoha na mayroon pala siyang tiyuhin dahil iniwan sila ng kanyang ama noong siya'y bata pa, ni hindi niya alam kung kailan ito namatay. Gayunpaman, dahil siya na lamang ang natitirang kamag-anak na maaaring makontak, isinama niya ang kanyang asawa sa punerarya upang kilalanin ang bangkay ng tiyuhin. Sa kabila nito, pakiramdam ni Shoha ay lubhang katawa-tawa na pilitin siyang kilalanin ang isang bangkay ng taong hindi niya naman kilala. Natural lamang na lalo siyang tumangging asikasuhin ang libing ni Myung Gil. Ipinaalam sa kanya ng pulisya na maaari naman siyang magsumite ng pagtalikod sa karapatan sa mana. Lumabas na may iniwang lupang libingan ng mga ninuno ang biktima. Nang malaman ni Shoha at ng kanyang asawa na sila ang tanging tagapagmana ng lupang iyon, napilitan silang pumayag na asikasuhin ang libing ni Myung Gil. Batay sa kanilang mga reaksyon, napag-alaman ng pulisya na wala talaga silang koneksyon sa biktima at wala rin silang motibo upang pumatay. Pagkalabas nila, nag-aalala sina Shoha at ang kanyang asawa kung paano aayusin ang libing. Biglang may lumitaw na isang taong nagpakilalang pinuno ng baryong tinitirhan ni Myung Gil. Kusang loob pa itong nag-alok na siya na ang bahala sa lahat ng paghahanda para sa libing. Inihanda na raw ng pinuno ang lahat sa bulwagang pambaryo. Kailangan na lamang nakunin ni Shoha bilang nag-iisang kamag-anak ang bangkay. Pagkatapos nito, sapat na raw na dumalo na lamang siya sa mismong libing. Pagkarinig nito, agad pumayag sina Shoha at ang kanyang asawa. Samantala, patuloy pa ring naglilibot si Sung Jun sa baryo. Hindi sinasadya, narinig niya ang 2 estudyante na nagsasabing ang kanilang mga magulang ay parehong umuupa ng tindahan sa isang gusaling ipinagawa ng pinuno ng baryo. Kakaiba rin ang sinabi ng mga bata. Tiyak daw na magiging napakasaya ng kanilang mga magulang sa pagkakataong ito. Dahil dito, nakaramdam si Sung Jun na may ilang kahina-hinalang pahiwatig. Kinabukasan, bumalik siya sa pinangyarihan upang muling magsiyasat. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang loudspeaker ng baryo. Inanunsyo rito na ginaganap na ang burol ni Myung Gil sa bulwagang pambaryo at inaanyayahan ang mga residente na dumalo at magbigay galang kung may oras sila. Agad na nagtungo si Sung Jun sa burol. Ngunit laking gulat niya nang makita na ang mga taong dumalo ay tila masaya pa. Maya-maya, may isang kahina-hinalang lalaki ang biglang dumating. Matapos itong yumukod sa harap ng memorial tablet ni Myung Gil, hinila niya si Shoha sa gilid at nagsalita ng kakaiba. Nagpakilala itong si Jong-gu at sinabing siya ang nakababatang kapatid ni Shoha. Hindi maintindihan ni Shoha ang sinasabi ng lalaki. Ngunit igniit ni Jong-gu na siya ay kapatid niya sa ama. Kitang-kita sa mukha ni Shoha ang pagkabigla. Ngunit lalo pa siyang nabigla nang sabihin ni Jong-gu na may karapatan din siya sa lupang libingan ng kanilang mga ninuno. Walang pakundangan pa itong humiling na magpa-DNA test sila. Mabuti na lamang at agad siyang hinila palayo ng mga taong naroon, kaya't napayapa ang sitwasyon. Ngunit nakakagulat, matapos magsiyasat ang pulisya, nalaman nila na totoo nga na kapatid ni Shoha si Jong-gu. Kahit iba ang apelyido nito, pinatunayan ng resulta ng DNA test ang kanilang relasyon. Nadiskubre rin ng pulisya na si Myung Gil ay hindi lamang may nakatatandang kapatid, kundi mayroon ding nakababatang kapatid na babae. Ang kapatid na ito, na nagngangalang Jinhee, ay namatay mga 30 taon na ang nakalipas. Matapos iwanan ng nakatatandang kapatid ni Myung Gil si Shoha at ang kanyang ina, may mga nakakita raw rito na kasama ang iba pang mga bata. Ngunit hindi matukoy kung sino ang kanilang ina. Ang
Ang ina ni Shoha ay matagal na ring pumanaw. Dahil dito, sina Shoha at Jonggu na lamang ang natitirang tagapagmana ng lupang libingan. Sa madaling salita, kung magsasampa ng kaso si Jonggu, may karapatan siyang makakuha ng bahagi ng lupang iyon. Sa puntong iyon, natuklasan ni Sangmin kung nasaan si Sungjun. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na alamin kung may mga gusaling nakarehistro sa pangalan ng pinuno ng baryo. Dahil dito, labis na nagalit si Sangmin. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mula ngayon ay huwag nang sumunod sa mga utos ni Sungjun. Sa halip, dapat nilang ituon ang investigasyon kina Shoha at Jonggu. Hindi inaasahan, sa mismong oras na iyon, natagpuan ni Sungjun ang gusaling nakarehistro sa pangalan ng pinuno ng baryo. Ang lugar na ito ay orihinal na planong gawing reception center ng golf course. Ngunit ngayon, dahil tumanggi si Myung-gil na ibenta ang lupang ni Nuno, natigil ang proyekto. Malinaw na may matibay na motibo ang pinuno ng baryo para pumatay. At gaya ng inaasahan, natuklasan ni Sungjun ang lasong thallium sa gusali. Itinago ito bilang tila mga materyales sa konstruksyon. Ngunit hindi niya agad inangkin ang kredito sa kaso. Sa halip, lihim niyang iniwan ang kanyang mga ebidensya at files ng investigasyon sa mesa ni Sangmin. Nang matuklasan ni Sangmin ang katotohanan, agad niyang napagtanto na mali ang direksyong tinatahak niya sa investigasyon mula pa sa simula. Agad niyang kinuha ang mga file ni Sungjun at nagpatawag ng emergency meeting. Matapos malinaw na may presenta ang lahat ng ebidensya, inaresto nila ang pinuno ng baryo ng gabing iyon. Samantala, tila may naalala ring mga alaala si Shoha. Naalala niyang minsan niyang hinanap ang kanyang ama noong siya'y estudyante pa. Sa pagkakataong iyon, nakita niyang may kasamang batang lalaki ang kanyang ama. Dahil dito, naniwala si Shoha na totoo ngang kapatid niya sa ama si Jonggu. Habang papunta siya upang kausapin ang kanyang asawa tungkol sa lupang libingan, biglang lumitaw ang kanyang asawa kasama ang isang babaeng trainee. Pareho silang pawisan. Kahit fitness instructor ang kanyang asawa, malinaw kung ano ang kanilang ginagawa. Sa katunayan, matagal nang pinaghihinalaan ni Shoha ang kanyang asawa na may ibang babae at lihim pa siyang kumuha ng private detective na nakakuha ng mga larawan ng dalawa habang pumapasok at lumalabas sa isang hotel. Ngunit dahil sa biglaang insidente kay Myung-gil, hindi pa niya ito nailalantad noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakapagpigil si Shoha. Bago pa man sila makarating sa bahay, agad niyang hiningi ang diborsyo. Ipinakita pa niya ang mga ebidensyang litrato. Nagalit ng husto ang kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala na pinapasundan siya ng sariling asawa. Ngunit kahit harap-harapan na ang ebidensya, iginiit pa rin nito na hindi siya papayag sa diborsyo dahil may bahagi na rin siya sa lupang libingan. Dahil dito, lalo pang nagalit si Shoha. Agad niyang pinalabas ang kanyang asawa sa sasakyan at iniwan ito. Sa kabilang banda, matapos takutin at idiin ng pulisya ang pinuno ng baryo, umamin ito na ang kontraktor ang nag-utos na lasunin si Myung-gil. Noong una, inakala ng kontraktor na wala itong kamag-anak. Ngunit hindi niya inaasahan na biglang lilitaw ang dalawang tagapagmana. Agad ding inaresto ng pulisya ang kontraktor sa isang bar. Akala ng lahat ay tapos na ang kaso. Ngunit kinabukasan, may natagpuan na naman ang pulisya. Isa pang bangkay sa maliit na ilog sa entrada ng baryo. At ito'y walang iba, kundi ang asawa ni Shoha. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagbaril mula sa likod gamit ang isang hunting rifle. Marami ring gasgas ang likod ng biktima at may mga tuyong talim ng damo na nakapasok sa kanyang mga tainga. Pinaghinalaan ng pulisya na ang mga sugat na ito ay dulot ng paghila sa katawan ng biktima. Maaari ring makakuha ng DNA ng salarin mula sa bangkay. Ngunit aabutin ito ng oras at wala pang kasiguraduhan kung may makukuha nga. Kaya iminungkahi ng forensics na maghanap ang pulisya ng ibang anggulo sa investigasyon. Agad nilang pinatawag si Shoha upang makipagtulungan. Para sa kanya, walang duda na si Jonggu ang pumatay sa kanyang asawa. Dahil noong burol ay malinaw nitong ipinahayag na nais nitong makuha ang bahagi nito sa lupang libingan. Ngunit taliwas sa inaasahan, sinabi ng pulisya kay Shoha na huwag na muna niyang isipin iyon. Sa halip, tinanong siya kung alam ba niya kung bakit naroon ang kanyang asawa sa lugar ng krimen. Hindi naman pumatay si Shoha, kaya ikinuwento niya ang buong pangyayari ng kanilang pagtatalo noong gabing iyon. Ayon sa kanya, matapos niyang paalisin ang kanyang asawa at umuwi, hindi na niya ito muling nakita. Ngunit tinanong siya ng pulisya kung kaya ba niyang patunayan kung anong oras siya nakauwi. Halimbawa, sa pamamagitan ng CCTV sa bahay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Shoha na siya ang pinaghihinalaan ng pulisya. Galit niyang tinanong kung bakit hindi nila iniimbestigahan si Jonggu. Hindi niya alam na matagal na pala itong ipinatawag ng pulisya. Bukod pa rito, noong oras ng krimen, umiinom si Jonggu kasama ang ilang kaibigan sa isang restaurant, kaya may matibay itong alibay. Nang marinig ito, labis na naguluhan si Shoha. Ngunit para sa pulisya, siya ang pangunahing suspek sa ngayon dahil hindi maliit na bagay ang pagtataksil ng asawa. Gayunpaman, dahil wala silang sapat na ebidensya, napilitan silang palayain muna si Shoha. Sa katunayan, may isa pang natuklasang mahalagang ebidensya, isang basyo ng bala mula sa ginamit na baril na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit ang kakaiba, ang petsa ng paggawa ng basyo ay 1991 na nangangahulugang ginamit ng salarin ang isang 30 taong gulang na hunting rifle. Bagamat nakakagulat ang detalyeng ito, halos wala rin itong naitulong sa investigasyon. Inutusan ni Sangmin ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pagsisiyasat kina Shoha at Jonggu dahil sila pa rin ang pangunahing pinaghihinalaan. Pagkatapos nito, muling ipinatawag ni Sangmin si Sungjun sa kanyang opisina. Pinagalitan niya ito at tinanong kung bakit ito nagsagawa ng investigasyon
investigasyon ng mag-isa. At sa huli, bakit pa nito ibinigay sa kanya ang mga nakalap na ebidensya at files? Pinagkakaawaan ba siya ni Sung Jun dahil siya ay pilay? Lumabas na ang binti ni Sang Min ay nasugatan noon matapos siyang atakihin ng anak ni Sung Jun. Sa kasalukuyan, nakakulong pa rin ang anak na iyon. Malinaw na dahil dito, palihim na tinutulungan ni Sung Jun si Sang Min sa lahat ng oras. Ngunit napakataas ng pride ni Sang Min. Sa harap ng isang taong tila walang utang na loob at mayabang gaya niya, wala nang nagawa si Sung Jun kundi sabihing nag-iisip lamang ito ng sobra. Samtala, biglang may naalala si Shoha mula sa kanyang kabataan. Naalala niyang minsan, nang umuwi siya sa bahay nila, nakita niya ang kanyang ama na may hawak na hunting rifle. Dahil dito, lalo siyang naniwala na si Jong-gu ang pumatay sa kanyang asawa. Samantala, si Jong-gu ay kasalukuyang nakaluhod sa harap ng memorial tablet ng kanilang ama at nagbibigay galang. Ilang sandali pa, naglabas siya ng larawan ng asawa ni Shoha at sinunog ito kasama ang isang straw effigy. Kakaiba ang ekspresyon ni Jong-gu, na para bang sinusumpa niya ang biktima. Ngunit patay na ang asawa ni Shoha. Ano pa nga ba ang saysay nito? Kinabukasan, inasikaso ni Shoha ang libing ng kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na dadalurin ang private detective na dati niyang inupahan upang subaybayan ang kanyang asawa. Nalaman pala nito ang nangyari dahil tinawag din siya ng pulisya para sa pagtatanong. Ngunit sa totoo lang, hindi lamang pakikiramay ang pakay ni Detective Lee. Narinig niya sa istasyon ng pulisya na nagmana si Shoha ng lupang libingan. May kaibigan din siya na kasalukuyang nangangailangan ng pera, kaya nais nitong ibenta ang isa nitong gusali. Gusto ni Detective Lee na alamin kung interesado si Shoha na bilhin iyon. Maganda rin ang lokasyon ng gusali. At kung hindi lamang nangangailangan ng pera ang kanyang kaibigan, hindi niya ito ibebenta sa murang halaga. Sa una, wala talagang balak si Shoha na bilhin ang gusali. Ngunit bigla niyang nakita si Jong-gu sa libing at naisip niyang hindi pa rin ito titigil sa paghabol sa mana. Dahil dito, kinuha niya ang contact information ng kaibigan ni Detective Lee. Naisip niyang baka sa pamamagitan ng pagbili ng gusali, makatulong ito sa pagresolba ng usapin sa mana ng lupang libingan. Ngunit ng gabing iyon, pag-uwi ni Shoha, nakita niya ang kanyang asawa, puno ng dugo ang katawan. Hindi malinaw kung ito ay bangkay o buhay pa. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang lumitaw si Jong-gu at binaril ang kanyang asawa hanggang sa tuluyang mamatay. Mabuti na lang, panaginip lamang iyon ni Shoha. Ngunit lalo nitong pinatatag ang kanyang paniniwala na si Jong-gu ang pumatay sa kanyang asawa. Upang maiwasan ang mga susunod pang trahedya, kinagabihan ay hinanap ni Shoha ang kaibigan ng detective. Sa una, balak lamang niyang humingi ng tulong tungkol sa usapin ng mana. Ngunit humingi ang lalaki ng napakalaking halagang 3 bilyong won kapalit ng lumang gusali. Sa puntong iyon, sinabi ni Shoha na ang lupa niya ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 1.5 billion won. Kahit ibenta pa niya ito, hindi pa rin sasapat upang mabili ang gusali. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ng lalaking may salamin na kahit luma na ang gusaling iyon, sa kaunting renobasyon lamang ay maaari itong maibenta ni Shoha at kumita ng hindi bababa sa 1 bilyong won. Kahit wala pa siyang sapat na pera sa ngayon, maaari naman daw siyang kumuha ng mortgage loan gamit ang gusali. Wala nang pakialam si Shoha kung totoo man o hindi ang sinasabi nito. Sa sandaling iyon, inamin niyang may kaunting problema sa pagmamana ng lupa at hindi pa siya sigurado kung makukuha niya ito ng maayos. Hindi inaasahan, tila alam na ito ng lalaking may salamin. Sinabi nitong eksperto si Detective Lee sa ganitong usapin. Basta't papayag si Shoha na bilhin ang gusali, tutulungan nila siyang ayusin ang issue sa mana ng walang bayad. Matapos marinig iyon, hindi na tumanggi si Shoha. Ngunit pagdating niya sa bahay, muli niyang nakita si Jong-gu sa ibaba. May dugo pa ang mga kamay nito. Nang makarating si Shoha sa kanyang pintuan, isang nakakatakot na eksena ang tumambad sa kanya. Ngunit pakiramdam niya ay parang nakita na niya ito dati. Biglang sumagi sa isip niya ang ilang alaala mula sa kanyang kabataan. Nang makalma si Shoha, agad siyang tumawag ng pulis. Matapos ang pagsusuri, kinumpirma ng pulisya na ang dugo sa pintuan ay dugo ng manok. Batay sa salaysay ni Shoha at sa mga CCTV sa lugar, agad nilang inaresto ang suspek, si Jong-gu. Walang pag-aatubiling inamin ni Jong-gu na siya ang gumuhit ng anting-anting. Ngunit ipinaliwanag niyang ginawa niya iyon para sa kapakanan ng kanyang ate. Ayon sa kanya, ang anting-anting ay panlaban sa 3 uri ng malas, at ang dugo ng manok ay ginagamit din sa pagtaboy ng masasamang espiritu. Mula na manahin ni Shoha ang lupang libingan ng kanilang mga ninuno, sunod-sunod na raw ang masasamang pangyayari sa paligid niya. Naniniwala si Jong-gu na sinasaniban ng masamang espiritu ang kanyang kapatid. Kaya niya ginawa ang lahat ng iyon. Nagtaka si Sung Jun. Paano niya nalalaman ang mga ganitong bagay? Isa ba siyang albularyo o shaman? Ngunit sinabi ni Jong-gu na hindi siya sinasaniban ng espiritu. Dati lamang siyang nagtrabaho para sa isang shaman, kaya may kaunti siyang kaalaman. Samantala, matapos marinig ang paliwanag ni Jong-gu, inisip ni Shoha na pawang palusot lamang ito. Buo ang paniniwala niya na si Jong-gu ang pumatay sa kanyang asawa upang maagaw ang karapatan sa mana. At ngayon, pakiramdam niya ay siya na ang susunod nitong target. Umaasa rin ang pulisya na totoo ang hinalang ito upang mabilis nilang maisara ang kaso. Ngunit ang problema, wala silang sapat na ebidensya. Sa puntong iyon, naalala ni Shoha ang hunting rifle na nakita niyang ginagamit ng kanyang ama noon. Sinabi niyang matagal na nanirahan si Jong-gu kasama ang kanilang ama, kaya malamang na nasa kanya pa ang baril na iyon. Tugma rin ito sa basyo ng bala na gawa noong 1991.
Kaya iginiit ni Shoha sa pulisya na halughugin ang bahay ni Jong-gu kapag natagpuan nila ang baril na yon. Tiyak na mapapatunayan ang kanyang kasalanan. Ngunit ang pagkuha ng search warrant ay nangangailangan ng oras. Kung natatakot si Shoha, ipinayo ng pulisya na magsampa muna siya ng kaso ng pananira ng ari-arian upang pansamantalang mapigilan si Jong-gu. Ngunit malinaw na hindi nito malulutas ang tunay na problema, kaya't binawi ni Shoha ang kaso. Dahil dito, napilitan ng pulisya na palayain muna si Jong-gu. Habang papaalis ito, bigla itong tumakbo papunta sa kotse ni Shoha at sunod-sunod na nagsalita ng kung ano-anong walang saysay, na lalo siyang tinakot. Mabuti na lamang at dumating si Sung-jun sa tamang oras, kaya nakaalis agad si Shoha. Sinamantala ni Sung-jun ang pagkakataon at tinanong si Jong-gu kung kanino niya natutunan ang mga ginagawa niyang pangkukulam. Naiinis itong sumagot na natutunan niya iyon mula sa isang monghe sa templong malapit sa ampunan. Pagkatapos, dali-dali siyang umalis. Samantala, habang nagmamaneho si Shoha, naalala rin niya ang isang pangyayari noong bata pa siya. Noon, naniniwala ang kanyang pamilya na sinasaniban ng masamang espiritu ang kanyang ama, kaya nag-imbita sila ng isang shaman upang magsagawa ng exorcism. Ngunit iginiit ng kanyang ama na hindi siya sinasaniban. Sa huli, nakawala ito sa pagkakatali at winasak ang altar. Sinubukan pa nitong saktan ang kanyang ama. Buti na lamang at agad na namagitan ang nakababatang kapatid nito, kaya tumigil ang kanyang ama at tuluyang umalis. Mula noon, hindi na ito bumalik. Ngayon, ayaw na ni Shoha na balikan pa ang mga nangyari noon. Tutal, halos lahat ng kanyang pamilya ay patay na. Kung makukuha niya ang lupang iyon, mararamdaman niyang hindi na sayang ang kanyang pagiging bahagi ng pamilyang ito. Dahil dito, hinanap ni Shoha si Detective Lee at hiniling na tulungan siyang maresolba agad ang usapin sa mana ng lupa. Matapos magtanong ng ilang detalye, naniwala rin si Detective Lee na ang hunting rifle ang susi upang mapatunayang may sala si Jong-gu. Kapag nakulong si Jong-gu, tiyak na kay Shoha na mapupunta ang buong lupain. Kaya ng gabing iyon, palihim na pumasok si Detective Lee sa bahay ni Jong-gu upang maghanap. Ang silid ay puno ng iba't ibang anting-anting at nakasabit ang maraming kasuotan ng shaman. May isa pang damit na may mantsa ng dugo. Ngunit sa huli, hindi niya natagpuan ang hunting rifle. Isang litrato lamang ang kanyang nakuha, na tila mahalaga. Ngunit habang papabalik na siya, biglang nasagasaan ng kanyang sasakyan ang isang paso. Pagbaba niya upang tingnan ito, bigla siyang inatake mula sa likuran ng isang misteryosong taong may baril. Nakaiwas si Detective Lee sa dalawang magkasunod na putok at agad na tumakbo papunta sa bukid. Ngunit sa huli, tinamaan pa rin siya ng bala sa hita. Napahiga si Detective Lee sa lupa at nakiusap sa salarin na patawarin at huwag siyang patayin. Ngunit ang taong naka-raincoat ay walang pag-aatubiling itinaas ang baril. Desperadong sumigaw ng tulong ang detective. Ngunit sa huli, nasawi pa rin siya sa gitna ng bukid. Kasabay nito, naghanap si Sung-jun sa internet ng impormasyon tungkol sa templong malapit sa kindergarten ni Jong-gu. At gayang inaasahan, may nakita siyang lugar na tugma sa paglalarawan nito. Kinaumagahan, agad siyang nagtungo roon upang magsiyasat. Napakaliblib ng lugar at hindi man lang mukhang isang templo. May altar sa harap ng pintuan at may mga bakas ng dugo sa tabi nito. Habang papasok na sana si Sung-jun upang tingnan ang loob, biglang may tumutok na hunting rifle diretso sa kanyang ulo. Samantala, pagdating ni Jong-gu sa kanyang bahay, natapakan niya ang bulaklak na nasira ni Detective Lee noong nakaraang gabi. Agad siyang pumasok upang tingnan ang loob at nakita ang isang papel sa harap ng altar. Nakasulat dito na dapat ding mamatay si Shoha. Sa una, tila lubos na nabalisa si Jong-gu. Mukhang ayaw niyang saktan ang kanyang kapatid. Ngunit hindi nagtagal, bigla siyang nagmukhang nakapagdesisyon na. Sinunog niya ang papel at agad na lumabas ng bahay. Ngunit hindi niya alam na sinusundan na siya ng pulisya. Sa oras ding iyon, nakatanggap si Shoha ng mensahe mula kay Detective Lee. Ayon dito, may mahalagang bagay silang kailangang pag-usapan ng personal at may kalakipang address ng pagkikita. Paglabas ni Shoha, sinundan siya ni Jong-gu gamit ang kanyang sasakyan at sa likod naman ito, sinusundan din siya ng pulisya. Habang nasa daan, napansin ni Shoha si Jong-gu kaya agad siyang nagmaneho pabalik upang makatakas. Ngunit kalaunan, naharang pa rin siya nito. Sa kabutihang palad, nalock ni Shoha ang mga pinto ng sasakyan sa tamang oras. Ilang sandali lang, dumating na rin ang pulisya. Bago pa man siya tuluyang mapigil, malakas na binalaan ni Jong-gu si Shoha na wag nang kunin ang lupang libingan ng kanilang mga ninuno kung hindi ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Dinala silang dalawa sa istasyon ng pulisya. Doon, kusang sinabi ni Shoha na papunta siya upang makipagkita kay Detective Lee at ibinigay niya ang address ng tagpuan. Agad nagpadala ang pulisya ng tauhan upang beripikahin ito. Ngunit ang kanilang natuklasan, ang sasakyan ni Detective Lee ay sunog na sunog at may isang bangkay sa loob na hindi na makilala. Matapos malaman ni Shoha na pinatay ang detective, mariin niyang iginiit na si Jong-gu ang may kagagawa nito. Dahil noong nakaraang gabi, siya mismo ang nag-utos kay Detective Lee na pumunta sa bahay ni Jong-gu upang hanapin ang hunting rifle at kinabukasan, pinatay na ito. Sa ganitong sitwasyon, talagang maraming kahina-hinalang detalye laban kay Jong-gu. Ngunit mariin niyang itinanggi ang lahat. Bukod pa rito, may ebidensya siyang nagpapatunay na wala siya sa bahay noong gabing iyon. Kung siya nga ang pumatay kay Detective Lee, siya rin ang dapat na nagpadala ng mensahe kay Shoha pagkatapos. Kung ganoon, bakit pa niya kailangang sundan si Shoha? Sapat na sana na hintayin na lamang siya sa
lugar ng kanilang pagkikita. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit niya sinusundan si Shoha ay upang protektahan ito. Dahil mula nang mamana ni Shoha ang lupang libingan, tila may kakaibang puwersang patuloy na gumugulo sa kanya. Siyempre, hindi pinaniniwalaan ng pulisya ang paliwanag na ito ni Jong-gu. Matagal na ring nawalan ng pasensya si Sang-min. Malakas siyang sumigaw at inutusan si Jong-gu na sabihin ang totoo. Ngunit hindi inaasahan, mas malakas pang sumigaw si Jong-gu kaysa sa pulis. Mukhang hindi na talaga maayos ang kanyang pag-iisip. Ngunit walang naitulong ang pagwawala niya sa istasyon ng pulisya. Dahil dito, inutusan ni Sang-min ang kanyang mga tauhan na suriin ang lokasyon ng mga cellphone ni na Jong-gu at Detective Lee noong nakaraang gabi. Kung magtugma ang kanilang mga lokasyon, malinaw na si Jong-gu ang salarin. Pagkatapos nito, ginamit ni Sang-min ang kanyang posisyon upang makakuha ng search warrant mula sa kanyang mga nakatataas. Agad niyang pinangunahan ang kanyang mga tauhan patungo sa bahay ni Jong-gu upang hanapin ang hunting rifle. Ngunit kahit halughugin ng pulisya ang buong bakuran at bawat sulok ng bahay, wala pa rin silang natagpuang baril. Sa sandaling iyon, may tumawag mula sa technical department. Ipinabatid nito na ang lokasyon ng mga cellphone ni na Jong-gu at Detective Lee noong gabing iyon ay hindi nagtugma kahit kailan. Dahil dito, labis na nadismaya si Sang-min. Pakiramdam niya, hindi na niya mapapanatili ang kanyang posisyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalala, napansin niya ang dalawang pangalang nakasulat sa pader, Shoha at Jong-gu. Hindi ba't apelyido ni Jong-gu ay Kim? Maaari kayang balak niyang palitan ang kanyang apelyido para sa lupang ninuno? Habang iniisip ni Sang-min kung paano niya maililigtas ang kanyang posisyon, natagpuan naman ni Sung-jun ang templong pinanggalingan ng kaalaman ni Jong-gu tungkol sa pangkukulam. Ngunit hindi kilala ng mga monghe roon si Jong-gu. Wala rin silang maalalang kabataang nag-aral sa templong iyon. Mukhang hindi rin ganoon kataas ang kaalaman ng mongheng nakausap niya, kaya't hindi nito nakilala ang anting-anting na iginuhit ni Jong-gu sa pintuan ni Shoha. Dagdag pa rito, ilang taon pa lamang mula ng pamahalaan ng monghe ang templong iyon na minana niya mula sa kanyang lola. Pagkarinig nito, naunawaan ni Sung-jun na ang taong dapat niyang hanapin ay ang lola ng monghe. Agad niyang isinama ang monghe sa isang nursing home upang hanapin ang matanda. Bagamat hindi na malinaw ang isip ng lola, naaalala pa rin niya na may isang taong nagdala ng anak nito upang pansamantalang manatili sa templo. Tinulungan lamang niya ang mga ito dahil naawa siya. Nang makita ng matanda ang anting-anting ng tatlong sakuna na iginuhit sa pintuan ni Shoha, pinuna pa niya si Sung-jun. Ayon sa kanya, mali pa rin ang pagkakaguhit nito. Hindi tulad ng dati. Naghinala si Sung-jun na napagkamalan siyang ama ni Jong-gu. Sa puntong ito, natagpuan na ni Sung-jun ang tamang templo at ang taong may kaalaman. Ngunit hindi pa rin niya malutas ang misteryo. Maaari bang si Jong-gu nga ang pumatay para sa mana? Ngunit bakit paulit-ulit siyang may alibay? O may ibang taong tumutulong sa kanya? Maaari kayang buhay pa ang ama ni Jong-gu? At kung oo, gagawa ba ito ng hakbang laban sa manugang nito para sa kapakanan ng anak? O mas malala pa, balak na rin itong saktan ang sarili nitong anak? Habang hindi pa rin maunawaan ni Sung-jun ang lahat, biglang tumawag ang forensics. Muling iginiit ng forensic examiner ang sinabi niya noon, posibleng makahanap ng DNA ng salarin sa katawan ng asawa ni Shoha. At ngayon, nakadiskubre nga ang forensics ng DNA ng isang ikatlong tao. Dahil nabanggit na ni Sung-jun dati na maaaring may kinalaman sa isyu ng mana ng lupa ang kaso, kinuha ng forensics ang DNA ni Jong-gu at ng ikatlong taong ito para ihambing. Ang resulta ay talagang nakakagulat. Ang ikatlong taong ito ay may kaparehong linya ng dugo sa panig ng ina ni Jong-gu. Ibig sabihin, maaaring kamag-anak ito ni Jong-gu sa panig ng kanyang ina. Ngunit hindi pa rin matukoy kung sino ang ina ni Jong-gu. Bukod dito, inihambing din ng forensics ang DNA ng salarin at ni Shoha. Lumabas na wala silang parehong maternal bloodline. Ipinaliwanag ni Sung-jun na magkaibang ina sina Shoha at Jong-gu kaya't normal lamang iyon. Ngunit sinabi ng forensic examiner na alam na rin niya iyon. Ang mas kakaiba, ang salarin ay may ugnayang dugo sa panig ng ama ni Shoha at higit pa rito, babae ang taong ito. Lubos na nagulat si Sung-jun. Paano magkakaroon ng ganitong koneksyon ang isang tao kina Jong-gu at Shoha? Kahit ang forensic examiner ay hindi makapagpaliwanag, ngunit iyon ang malinaw na resulta ng pagsusuri. Samantala, napilitan si Sang-min na palayain si Jong-gu dahil sa kakulangan ng ebidensya. Dinala pa niya ang kanyang resignation letter sa kanyang nakatataas upang humingi ng paumanhin. Nang malaman ni Shoha na nakalaya si Jong-gu, labis siyang nag-alala para sa kanyang kaligtasan. Kaya muli niyang hinanap ang kaibigan ni Detective Lee na si Junmin. Nang marinig ni Junmin na pinatay si Detective Lee at pinaghihinalaang si Jong-gu ang may gawa, labis siyang nagalit. Hindi rin niya matanggap na pinakawalan pa ito ng pulisya. Ayon kay Junmin, wala na silang ibang maaasahan kundi ang kanilang sarili. Iminungkahi niyang dukutin si Jong-gu upang pilitin itong isuko ang kanyang karapatan sa mana ng lupa. Sa totoo lang, iyon din ang pakay ni Shoha kaya agad silang nagkasundo. Samantala, bumalik si Sung-jun sa istasyon ng pulisya. Ngunit laking gulat niya nang makitang nasa opisina lamang ang kanyang mga tauhan. Agad niya silang pinagalitan at tinanong kung bakit hindi nila sinusundan si Jong-gu
kailangan din ni Shoha ng lihim na proteksyon. Ipinaliwanag ng mga tauhan na wala namang utos ang kapitan tungkol dito at wala ring sapat na ebidensya na si Jonggu ang salarin. Agad nagalit si Sungjun. Dahil nga walang malinaw na salarin, mas lalo pang nasa panganib ang dalawa. Inutusan niya ang kanyang matauhan na agad puntahan at protektahan sina Shoha at Jonggu. Samantala, nanatili siya upang magsaliksik tungkol sa misteryosong ikatlong taong iyon. Sa kabilang banda, ipinadala na ni Junmin ang kanyang mga tauhan upang dukutin si Jonggu. Ngunit hindi basta-basta si Jonggu. Pinabagsak niya ang isa at kinagat pa ang ilong nito. Sa harap ng iba, mabilis, eksakto, at malakas ang kanyang mga galaw. Mag-isa niyang hinarap ang mahigit 10 malalaking lalaki. Ngunit sa huli, napilitan pa rin siyang tumakas upang iligtas ang sarili. Sa kanyang pagtakas, eksaktong napunta siya sa harap ng sasakyan ni Junmin. Galit na galit siya habang nakatingin kay Jonggu at sinisigawan ang kanyang mga tauhan. Ngunit sa sandaling iyon, nagmulat ng mga mata si Jonggu at nakita sila. Dahil dito, nagsimulang mag-alala si Junmin na baka mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos, tumawag siya para ipaalam kay Shoha ang nangyari. Sinabi niyang hindi lamang hindi pumirma si Jonggu, kundi kalahating patay na rin ito. Kaya iminungkahi ni Junmin na tuluyan na nilang patayin si Jonggu. Natural lang na hindi pumayag si Shoha, pero hindi siya binigyan ni Junmin ng pagkakataong tumanggi. Minutusan niya si Shoha na ihanda ang kontrata ng pagbebenta ng bahay, saka dali-daling ibinaba ang tawag. Ang gusto lang ni Shoha ay ang lupang iyon. Hindi niya kayang payagan na may mangyaring pagpatay. Sa sandaling iyon, naisip niyang humingi ng tulong sa pulis. Ngunit tila may nangialam sa kanyang sasakyan. Nang bumaba si Shoha upang suriin ito, muling nagpakita sa likuran niya ang misteryosong tao. Samantala, abala pa rin si Sungjun sa pagtingin ng mga dokumento. Pilit na naglakad pabalik sa opisina si Sangmin. Kakatanggap lang niya ng matinding sermon mula sa kanyang mga nakatataas. At wala pa siyang nakitang kahit isang miyembro ng team sa opisina. Nagtanong siya at nalaman niyang ipinadala sila ni Sungjun sa isang misyon. Sa sandaling iyon, ibinuhos ni Sangmin ang lahat ng matagal na niyang kinikimkim na galit. Tinanong niya si Sungjun kung saan ito kinukuha ang karapatang maging napakamatuwid. Hiniling niya rito na tigilan na ang paglikha ng gulo. Sa tindi ng emosyon, nasabi pa niya na ang kanyang pagkapilay ay kasalanan ng anak ni Sungjun. Matapos ang kanilang pagtatalo, unti-unti silang kumalma. Sinabi ni Sangmin na ang pinakakinaiinisan niya ay ang tingin sa kanya ni Sungjun na puno ng awa. Ngunit iginiit ni Sungjun na ang sinapit ni Sangmin ay bunga rin ng sarili nitong mga pagkakamali. Noong taong iyon, kung hindi sana siya naging abala sa trabaho, hindi sana namatay ang kanyang asawa. Sa puntong iyon, may nasabi siyang hindi niya dapat sinabi. Nahimatay ang kanyang asawa dahil sa matinding pagbaba ng asukal sa dugo. At ang kanyang anak naman ay may suot na headphones sa loob ng kanyang kwarto. Kaya nang mapansin ng bata ang nangyari sa kanyang ina, huli na ang lahat. Galit na pinagalitan ni Sungjun ang kanyang anak. Matindi na ang sinisisi ng anak ang sarili nito. At dahil sa mga salitang iyon, lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Bukod pa rito, kung hindi naiwan ni Sungjun ang kanyang telepono sa sasakyan ni Sangmin noong gabing iyon, hindi sana nasaksak si Sangmin ng kanyang anak. Tila doon lamang tuluyang naunawaan ni Sangmin ang tunay na intensyon ni Sungjun. Pero kahit ganoon, ayaw niyang tulungan siya nito anumang oras at saan man, dahil lalo lang siyang nakakaramdam na wala siyang silbi. Sa pagkakataong iyon, biglang tumawag ang isang miyembro ng team upang magulat na hindi nila mahanap si Jonggu. Ngunit natagpuan nila ang kanyang sasakyan na wasak. Posibleng dinukot si Jonggu. Ganoon din si Shoha. Umaandar pa ang makina ng kanyang sasakyan, ngunit wala na siya sa loob. Pagkarinig nito, hindi na inisip pa ni Sangmin ang sarili niyang problema. Sinabi ni Sungjun na kanina pa siya nakatanggap ng tawag mula sa forensic team. May nakita raw silang DNA sa leeg ng asawa ni Shoha. Ang may-ari ng DNA ay kamag-anak ni Jonggu sa panig ng ina at kamag-anak din ni Shoha sa panig ng ama. Sa sobrang komplikadong ugnayang iyon, sumakit din ang ulo ni Sungmin. Ngunit agad niyang naalala ang sinabi ng isang tauhan noon na may natagpuan silang isang taga-nayon na matagal ng kapitbahay ng pamilya Park mula pagkabata. Naisip ni Sungmin na baka may alam ang taong iyon, kaya agad nilang pinuntahan ang nasabing kapitbahay. Ngunit nang marinig ng babae ang tungkol sa pamilya Park, ang unang pumasok sa isip niya ay si Jinhee. Siya ang nakababatang kapatid ni Kim Tae at Myung-gil. Ayon sa lahat, matagal na raw siyang patay. Pero ayon sa kapitbahay, pinalaya si Jinhee noon sa kanilang bahay. Mukhang umalis siya habang buntis. Napatigil si Sungjun sa pag-iisip. Kahit pa nabuntis si Jinhee bago ikasal, hindi naman aabot sa puntong palalayasin siya ng pamilya Park. Ipinaliwanag ng kapitbahay na mula pagkabata, iniiwasan at pinagtatawanan na si Jinhee ng mga taga na yon, kaya wala siyang manliligaw. Si Kim Tae lamang ang laging nasa tabi niya at siyang pinaka nag-aalaga sa kanya. Siya rin ang tanging tumutol sa pagpapalayas sa kanyang kapatid. Kaya hindi na nagtagal matapos umalis si Jinhee, iniwan din ni Kim Tae ang kanyang asawa at mga anak at tuluyang umalis sa pamilya Park. Mula noon, hindi na siya bumalik. May kumalat pang chismis sa nayon na ang batang dinadala ni Jinhee ay anak mismo ni Kim Tae. Nang marinig ito, halos makumpirma ni Sungjun na totoo ang chismis. Dahil tanging sa ganoong paraan matutugunan ang kondisyong sinabi ng forensic examiner. Ang nag-iisang taong may dugong maternal ni Jonggu at dugong paternal ni Shoha ay si Jinhee. At malinaw na hindi siya patay. Siya ang tunay na salarin sa dalawang kasong hanggang ngayon ay hindi pa nalulutas. Bakit nga ba pinagtatawanan si Jinhee noong bata pa siya? Sa
Sagot ng kapitbahay, dahil iyon sa kanyang bingot. Ipinanganak si Jinhee na may biyakang labi. Dahil huli na siyang naoperahan, madalas siyang laitin ng mga tao. Nang malaman ni Sungjun na posibleng ang salarin ay ang matandang babaeng may bingot sa nayon, agad silang pumunta sa kulungan. Tinanong ni Sungjun ang hepe ng nayon kung alam nito ang tirahan ng babae. Sandaling nag-isip ang hepe at sinabing may narinig lamang siyang balita na ang matanda ay may dambana sa kalagitnaan ng bundok sa likod ng nayon, ngunit hindi niya alam ang eksaktong lokasyon. Agad na inutusan ni Sungjun ang mga tauhan na umakyat sa bundok at maghanap. Samantala, sa masandaling iyon, si Jinhee, ang ina ni Jonggu, ay nananalangin sa loob ng isang kuweba. Sa kanyang tabi ay nakahandusay si Shoha, walang malay matapos dukutin. Pagkatapos manalangin ni Jinhee, nagsimula siyang magpahid ng kung ano sa katawan ni Shoha na parabang isinasagawa niya ang isang ritual bago ito mamatay. Ngunit bigla na lang nagising si Shoha, hindi man lang natinag si Jinhee. Sa halip, dahan-dahan niyang dinampot ang isang hunting rifle. Habang tuluyang naguguluhan si Shoha, sa wakas ay nagsalita ang babae. Tinawag niya si Shoha na pamangkin at humingi ng tawad. Pagkarinig nito, lalo pang nalito si Shoha. Tinanong niya kung bakit siya tinatawag na pamangkin ng babae. Sa wakas, ibinunyag ni Jinhee ang katotohanan. Sinabi niyang siya ang tunay na tiyahin ni Shoha. Siya ang nakababatang kapatid ng ama ni Shoha at kasabay nito ay ina ni Jonggu. Ang totoo, hindi siya kailanman namatay. Pagkarinig nito, agad nagngit-ngit sa galit si Shoha. Itinuro niya ang rifle na hawak ni Jinhee at tinanong kung siya ba ang pumatay sa kanyang asawa at kay Lee. Hindi ito itinanggi ni Jinhee. Sinabi niyang hadlang lamang ang mga ito sa pagmamana ni Jonggu ng libingan ng kanilang mga ninuno. Mula pagsilang, napilitan si Jonggu na sumunod sa kanyang ina at magtago sa kung saan-saan. Minsan, tumira pa siya sa mga kuweba at kumain ng balat ng puno. Ang pinakamasayang panahon ni Jonggu ay noong tinanggap siya ng isang templo. Ngunit dahil sa kanyang pinagmulan, itinakda na ng tadhana na hindi siya magkakaroon ng normal na buhay. Kaya ang nais lamang ni Jinhee ay makapag-iwan ng kaunting ari-arian para sa kanyang anak bago siya mamatay. Noong una, napag-usapan na nila ito ni Myung-gil. Pagkamatay ni Myung-gil, ililipat sana niya ang mana kay Jonggu. Ngunit pinatay siya ng hepe ng nayon at ng kontratista upang maitayo ang isang golf course. Kaya nauwi sa ganito ang lahat. Pagdating sa puntong iyon, lubos na naggalit si Shoha. Para lamang sa maliit na lupain, pinahirapan ni Jinhee ang mga inosenteng tao. Lahat ng ito ay bunga ng kanyang kasuklam-suklam na mga ginawa. Sinabihan ni Jinhee si Shoha na huwag magsalita ng ganoon. Umaasa raw siya na kapag namatay si Shoha, makapupunta ito sa paraiso. Bago ito mamatay, dinala niya si Shoha rito at ipinagdasal. Pagkatapos, ibinunyag ni Jinhee na si Jonggu ay bunga ng relasyon nila ng kanyang nakatatandang kapatid. Totoo raw na nagmahalan sila. Noon, pinagtatawanan siya ng mga taga nayon dahil sa kanyang bingot. Ang kanyang nakatatandang kapatid lamang ang tunay na nagmalasakit sa kanya. Dahil dito, kumalat ang masasamang tsismis sa nayon. Hindi lamang sila inunawa ng kanilang ama, kundi pinagalitan pa si Kim Tae. Gumastos pa ito ng malaking halaga upang ipakasal si Jinhee. Ngunit tinangay lamang ng lalaki ang pera at tumakas. Lalong nagalit ang kanilang ama. Pinilit niyang umalis si Jinhee upang hanapin ang lalaking tumakas, na para bang wala siyang pakialam kung mabuhay man o mamatay ang sariling anak. Mabuti na lamang at natagpuan siya ni Kim Tae sa tamang oras kaya siya nakaligtas. Doon nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Ngunit kalaunan, nabuntis si Jinhee kay Jonggu. Dahil dito, pinalayas siya ng kanilang ama. Inakala pa nitong sinapian ng masamang espiritu si Kim Tae. Matapos wasakin ni Kim Tae ang altar sa galit, sinundan niya si Jinhee at hindi na muling bumalik. Bagamat nabigyan niya ng panandali ang kapayapaan ng mag-ina, sa kasamaang palad ay maaga siyang namatay. Naiwan si Jinhee at ang kanyang anak na mamuhay sa matinding kahirapan. Inakala ni Jinhee na maiintindihan siya ng kanyang pamangkin matapos marinig ang buong kwento. Ngunit hindi lamang siya naunawaan ni Shoha. Naniniwala pa itong sinira ng sariling tiyahin ang kanyang buhay. Kung hindi dahil sa mga kasalanan ni Jinhee at Kim Tae, hindi sana napunta si Shoha sa ganitong kalagayan. Nang makita ito, ayaw na magpaliwanag pa ni Jinhee. Sa sandaling iyon, handa na niyang patayin si Shoha. Samantala, natagpuan na ng mga pulis ang dambana ni Jinhee. Ngunit wala ni isang tao roon. Nang malaman ni Sungjun at Sangmin ang sitwasyon, napagpasyahan nilang si Jinhee ang dumukot kay Shoha. Nasa matinding panganib ang kanyang buhay anumang oras. Sa puntong ito, nagtanong pa si Sangmin kung ginawa ni Jinhee ang lahat para sa lupang libingan ng kanilang mga ninuno, bakit hindi na lang siya mismo ang lumantad? Dahil bilang nakababatang kapatid ni Myung-gil, mas may karapatan siyang magmana kaysa kina Jonggu at Shoha. Hindi ba mas magiging madali at maayos kung ganoon ang ginawa niya? Itinuro naman ni Sungjun ang pinakaugat ng problema. Dahil si Jonggu ay bunga ng isang bawal na relasyon, para maprotektahan ang reputasyon ng kanyang anak, hindi maaaring magpakita si Jinhee kailanman. Agad na naunawaan ni Sangmin ang sitwasyon. Ngunit ayon sa resulta ng investigasyon, dinukot din si Jonggu. Hindi ito masyadong makatuwiran. Sino ang gagawa nito sa ganitong sitwasyon? Maaari bang may kinalaman si Shoha? Dahil dati na siyang kumuha ng pribadong investigador, baka may pinaplano na naman siya. Habang sinusuri ng dalawang pulis ang sitwasyon, nahaharap naman si Shoha sa matinding panganib. Pero sa kabutihang palad, may hawak pa siyang isang alas. Tinakot niya si Jinhee na maaaring mamatay ang kanyang anak
nabigla si Jinhee sa narinig. Sinabi ni Shoha na kailangan niyang kontakin ang grupong dumukot kay Jonggu upang mailigtas ito. Kailangan niyang tumawag at utusan silang huminto. Tanging sa ganoong paraan makakaligtas si Jonggu. Nang malaman ni Jinhee ang buong pangyayari tungkol sa pagkakadukot kay Jonggu, agad niyang pinatawag si Shoha kay Junmin. Sa oras na yon, naghahanda na si Junmin na ilagay si Jonggu sa isang pugon ng ladrilyo upang sunugin ang buhay. Noong una, pinagbawalan pa niya si Shoha na makialam. Ngunit nang bantaan siya nitong tatawag sa pulis, napilitan si Junmin na umatras. Sinabi niyang huwag munang tumawag sa pulis at mag-usap muna sila. Pagkatapos, ipinadala niya ang address. Ngunit matapos ibaba ang tawag, naghanda na si Junmin na patayin si Jonggu. Wala siyang balak maghintay. Samantala, isiniksik ni Jinhee si Shoha sa trunk ng sasakyan at nagmamadaling puntahan ang kanyang anak. Sa kabilang panig, base sa hinala ni Sangmin, nakabuo ng konklusyon si Sungjun, si Shoha ang nagpakidnap kay Jonggu, habang siya naman ay dinukot ni Jinhee. Dahil dito, nagpanggap si Sungjun bilang kidnapper ni Jonggu at nagpadala ng mensahe kay Shoha. Kung hindi siya tatawag agad, papatayin niya si Jonggu. Nabasa ito ni Jinhee at agad siyang nalinlang. Tumawag siya pabalik at nagbanta na kung sasaktan nila si Jonggu bago siya makarating, papatayin niya silang lahat. Sinabi ni Sungjun na dapat matagal na siyang nakarating. Pagkatapos, sinadya niyang tanungin kung sigurado ba siya sa address. Pagkarinig nito, muling sinuri ni Jinhee ang address. Kasabay nito, agad na umalis si Sungjun sakay ng sasakyan. Ngunit natural, nauna pa ring makarating sina Jinhee at Shoha kaysa sa pulis. Sa sandaling hindi alam ni Shoha ang gagawin, bigla siyang pinatumba ni Jinhee. Pagkatapos, gumawa ito ng ingay upang maakit ang grupo ni Junmin. Dahil dito, natagpuan ng grupo si Shoha na nakahandusay sa lupa. Agad siyang binuhat ng mga tauhan ni Junmin papasok. Sa sandaling iyon, nagulat si Junmin. Nawalan na ng malay si Shoha, pero nagawa pa rin itong makarating doon mag-isa. Ngunit sa ngayon, wala siyang oras para isipin pa iyon. Inutusan ni Junmin na itapon si Shoha sa pugon ng ladrilyo kasama si Jonggu. Pagkatapos, isinara nila ng mahigpit ang pinto ng pugon. Sa sandaling iyon, nagising si Jonggu at nakita ang kanyang kapatid sa tabi niya. Sinubukan niyang gisingin si Shoha, ngunit hindi nagtagal. Tuluyan nang isinara ng grupo ni Junmin ang pugon at naghanda silang magsindi ng apoy. Sa labas, hindi pa alam ni Jinhee na inilagay na ang kanyang anak sa loob ng pugon. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos. Palihim siyang nakahanap ng gasolina at sinunog ang sasakyan ni Junmin. Hinintay niyang lumabas ang mga ito upang tingnan ang nangyayari. Saka siya nagpaputok upang umatake. Pagkatapos, agad siyang tumalikod at tumakas. Sa katunayan, paikot lang siyang tumakbo at saka palihim na pumasok sa bodega. Nang makita ni Jinhee ang pugon na nakasara at nagliliyab, tila siya nabaliw at pilit sinira ang labasan. Una, ginamit niya ang puwitan ng ripple upang hampasin ito. Pagkatapos, gumamit siya ng mga ladrilyo. Sa huli, kahit ang kanyang mga kamay ay ginamit niya upang kalmutin at sirain ito. Handang gawin ni Jinhee ang lahat para sa kanyang anak. Ngunit agad siyang nadiskubre at pinatumba. Samantala, sa loob ng pugon, ginamit ni Jonggu ang huling lakas niya upang kagatin at maputol ang tali sa mga kamay ni Shoha. Pagkatapos nito, muli siyang nawalan ng malay. Sa labas, hawak ni Junmin ang hunting rifle ni Jinhee at naghahanda na siyang patayin ito. Sa pinakakritikal na sandali, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng pulis. Dumating sina Sungjun at Sangmin, sakto sa oras. Kahit hindi pa dumarating ang backup, kinailangan nilang pumasok agad upang suriin ang loob. Agad namang sinunog ng grupo ni Junmin ang bodega at tumakas. Ngunit isa-isa silang napasuko ni Sungjun at Sangmin. Si Junmin lamang ang may hawak na baril. Kaya hindi lamang niya binaril ang pilay na paa ni Sangmin, kundi ginamit din niya yon upang makatakas. Sa oras na yon, si Jinhee sa loob ng bodega ay patuloy pa ring sinisira ang pader. Samantala, nagising na rin si Shoha sa loob ng pugon. Sa huli, nagtulungan ang dalawang babae sa loob at labas upang makabutas ng pader. Pinagsama nila ang kanilang lakas upang maililigtas si Jonggu at mailabas siya. Pagkatapos, desperado silang tumakas mula sa nagliliyab na bodega. Sa kabilang panig, naaresto na si Junmin nang dumating na backup ng pulis. Nagkaayos na rin sina Sungjun at Sangmin. Sinabi ni Sangmin na mula ngayon, ang dahilan ng kanyang pagkapilay ay ang pagbaril ni Junmin. Sa huli, inutusan ni Captain Sangmin si Sungjun na iligtas ang mga tao sa loob ng bodega. Ngunit sa oras na yon, katatakas pa lamang ni Jinhee mula sa apoy. Nang marinig niya ang mga sirena ng pulis sa paligid, nagpaalam siya sa kanyang anak sa huling pagkakataon. Buong tapang siyang muling sumugod sa apoy. Ginawa niya ito upang protektahan ang reputasyon ng kanyang anak. Dahil hindi kailanman dapat malaman ng mundo ang kanyang pag-iral. Bagamat nakapatay si Jinhee ng maraming tao, ang kanyang sakripisyo para sa kanyang anak ay kahanga-hanga. Maging si Sungjun, nang dumating, ay tila lubos na naantig. Sa puntong iyon, tuluyan nang nalutas ang kaso. Sa huli, nagpa siya si Shoha na talikuran ang kanyang karapatan sa mana ng lupang ninuno at ibigay ito kay Jonggu. Samantala, ang grupo ni Junmin ay agad ding nakalaya. Dahil itinanggi ni Jonggu na siya ay dinukot nila. Ang tunay na salarin sa sunod-sunod na pagpatay, si Jinhee, ay namatay sa gitna ng apoy. Ang kanyang bangkay ay nasunog ng hindi na makilala. Isang lumang litrato lamang ang natagpuan ng pulis sa pinangyarihan. Ngunit walang makapagsabi kung may kaugnayan ito sa kaso o wala. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.